In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating pagpapahayag. Nandito po tayo sa ating binabasa ang aklat ni Apostol Tomas, ang tagapagtanggol. Mga kapatid, bago tayo magsimula at magpatuloy sa ikalawang yugto ng ating binabasa, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dumadalangin po ako sa inyo sa oras ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Nawa kapagat patawarin niyo po kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong to. Pagpalain nawa kami ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw, pagkain spiritual, physical man, sapagkat nasa inyo lamang po ang kahabagan ng bawat isa, kaligtasan ng bawat isa. Kailangan po nakakaalam. Lahat nito hiningit dinadalangin ko sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihang magpakailanman sa nawa. Mga kapatid, tayo na po'y magpapatuloy sa ikalawang yugto ng ating binabasa, ang aklat ni Apostol Tomas, ang tagapagtanggol. Sinabi ng tagapagligtas, tunay, tungkol sa mga iyon, hindi mo sila iginagalang bilang mga tao. Ngunit, ituring ang mga ito bilang mga hayop, sapagkat kung paano ang mga hayop ay kumakain sa isa't isa, gayon din ang mga tao sa gaytong uri ay nilamon ang isa't isa. Sa kabilang banda, sila ay inalis ng mga kaharian mula sa pag-ibig nila sa tamis ng apoy at mga lingkod ng kamatayan at nagmamadali sa mga gawa ng katiwalian. Tinutupad nila ang pagnanasa ng kanilang mga ama, masamang kalikasan, sapagkat sila ay masisilo upang gawing madali ang mga ito, kung saan hindi nila nalalaman at sila ay umatras mula sa kanilang mga paa, hindi matiyaga ngunit may pag-asa. At sila ay nagagalak sa kanilang kabaliwan at pangungutya. Itinutulak nila ang pagbagsak na ito nang hindi nila napagtanto ang kanilang kabaliwan. Iniisip na sila ay matalino. Ito ang kanilang katawan. Ang kanilang isip ay nakadirekta sa kanilang sarili, sapagkat ang kanilang pag-iisip ay nasakop sa kanilang mga gawa. Ito ang apoy na susunugin sila. At sumagot si Tomas at sinabi, Panginoon, ano ang gagawin ng isa sa kanila, sapagkat ako'y labis na nababahala tungkol sa kanila, marami ang lumalaban sa kanila. Sumagot ang tagapagligtas at sinabi, anong iyong sariling opinyon? Si Judas, ang tinawag na Tomas, ay nagsabi, ikaw ang Panginoon na nararapat na magsalita at ako ay makinig. Sumagot ang tagapagligtas, makinig sa kung ano ang sasabihin ko sa iyo at maniwala sa katotohanan at itanim at ang inhasik ay matunaw sa apoy sa loob ng apoy at tubig at magtago sila sa mga libingan ng kadiliman. At pagkaraan ng mahabang panahon ay magpapakita sila ng bunga ng mga masasamang puno na pinarurusahan, pinapatay sa bibig ng mga hayop at kalalakihan sa pag-uudyok ng pag-ulan at hangin at ilaw na at ang ilaw na kumikinang sa itaas. Sumagot si Tomas, tiyak na hinihikayat mo kami, Panginoon. Napagtanto namin na sa aming puso at malinaw na ito ay gayon at iyong salita ay sapat. Ngunit ang mga salitang ito na iyong sinasalita sa amin ay katawa-tawa at walang hiya sa mundo, sapagkat sila ay hindi maunawaan. Kaya't paano tayo makakapangaral sa kanila, yamang hindi tayo iginagalang sa sanlibutan? Sumagot ang tagapagligtas at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo na siya ay
siya na makinig sa iyong salita at tatalikod ang kanyang muka o manligaw dito o mag-smirk sa mga bagay na ito, ay tunay na sinasabi ko sa iyo na ibibigay siya sa namumuno sa itaas na naghahari sa lahat ng mga kapangyarihan bilang kanilang hari, at ibabalik niya ang isang iyon at itapon siya mula sa langit hanggang sa kalaliman. At siya ay makulong sa isang makitid na madilim na lugar ng Tartaros. At ang matinding kapaitan ng Hades na matatag, ang mga ito ay patungo, hindi kanila patatawarin. Hahabulin ka, sila ay ibibigay sa anghel na Tartarostyos, apoy, at ang humahabol sa kanila nagniningas na mga hampas na nagsusumite ng mga palo sa muka ng isang hinahabol. Kung tumakas siya patungong kanluran, hahanapin niya ang apoy, hahanapin din doon. Kung siya ay lumingon sa hilaga, ang banta ng isang bagay na apoy ay sumasalubong muli sa kanya. Wala rin siyang makahanap ng daan patungo sa silangan upang makatakas doon at mailigtas, sapagkat hindi niya makita ito sa araw na siya ay nasa katawan, upang masumpungan niya ito sa araw ng paghuhukom. Pagkatapos ay nagpatuloy ang tagapagligtas na nagsasabing, "Saba ninyo mga Diyos na walang pag-asa, na umaasa sa mga bagay na hindi mangyayari. Saba sa iyo na umaasa sa laman at sa bilangguan na mapahamak. Gaano katagal kayo mawawalan ng malay, at hanggang kailan mo aakalain na mapahamak din ng mga di makasisira? Ang iyong pag-asa ay nakalagay sa mundo, at ang iyong Diyos ay ito'y buhay. Pinipinsala mo ang iyong mga kaluluwa sa aba mo sa loob ng apoy na sumusunog sa iyo, sapagkat walang kabuluhan. Sa aba mo na dahil sa gulong na umiikot sa iyong isipan. Sa aba mo sa loob ng mahigpit na pagsusunog na nasa iyo, sapagkat malinis nito ang iyong laman at lihim ng iyong kaluluwa, at ihahanda ka para sa iyong mga kasama. Sa aba mo, mga bihag, sapagkat ikaw ay nakagapos sa mga kuweba. Tumatawa ka, sa galit na tawa ay nagagalak ka. Hindi mo namamalayan ng iyong pagkawasak, o hindi mo rin naisip ang iyong mga kalagayan, o hindi mo naiintindihan na nananahan ka sa kadiliman at kamatayan. Sa kabaligtaran, ikaw ay lasing sa apoy at puno ng kapaitan. Ang iyong isip ay nabubulaslas dahil sa pagkasunog na nasa iyo, at matamis sa iyo ang lason at mga suntok ng iyong mga kaaway. At ang kadiliman ay bumabangon para sa iyo tulad ng magaan, dahil isinusuko mo ang iyong kalayaan sa pagkaalipin. Dinidilim mo ang iyong mga puso at isinuko ang iyong mga saloobin sa kamangmangan, at pinuno mo ang iyong mga saloobin sa usok ng apoy na nasa iyo. At ang iyong ilaw ay nakatago sa ulap at ang damit ay niligay sa iyo, at ikaw ay naaagaw sa pag-asa na wala. Sino ang iyong paniniwalaan? Hindi mo ba nalalaman na kayo lahat ay nakatira sa mga yaon? Parang ikaw ay binyagan mo ang iyong mga kaluluwa sa tubig ng kadiliman. Lumakad ka sa iyong sariling kapritso. Sa abay ninyo nananahan sa kamalian, walang pakialam na ilaw ng araw na humuhusga at tumitingin sa lahat ng liligid sa lahat ng mga bagay na upang maalipin ang mga kaaway. Hindi mo rin napansin ng buwan kung paano sa gabi o araw nito ay tumitingin pababa, nakatingin sa mga katawan ng iyong mga anak na babae. Sa aba mo na nagmamahal sa pakikipag-ugnayan sa kababaihan at maruming pakikipagtalik sa kanila. Sa aba mo sa pagkakahawak ng mga kapangyarihan ng iyong katawan, sapagkat pipighatiin ka nila
sa aba mo sa pagkakahawak ng mga puwersa ng masasamang demonyo. Aba, ikaw ay napamura sa iyong mga paa sa apoy. Sino magpapaulan ng isang makakapareskong hamog sa iyong upang puksain ang masa ng apoy mula sa iyong kasama ng iyong pagkasunog? Sino aantong sa araw na lumiwanag sa iyo upang palayasin ang kadiliman sa iyo at itago ang kadiliman at maruming tubig? Ang araw at buwan ay magbibigay ng isang amoy sa iyo kasama ng hangin at espiritu at lupa at tubig. Para kung ang araw ay hindi sumisikat sa mga katawan na ito, sila ay malalanta at mamamatay tulad ng mga damo o damo. Kung ang araw ay nagliliyab sa kanila, nananaig sila at sinasakal ang ubas. Ngunit kung ang ubas ay nangingibabaw at lililim, ang mga damo at lahat ng iba pang bras na lumalaki sa tabi at kumakalat at umuunlad na nag-iisa lamang ang nagmana sa lupa kung saan lumaki at ito ay nangingibabaw. At kapag lumaki ito na pinamamahalaan nito ang buong lupain at napagbigyan para sa kanyang Panginoon. At ang higit na nakalulugod siya sapagkat siya ay magdusa ng labis ng pananakit dahil sa mga halamang ito hanggang sa kanyang maabutan ito. Ngunit ang nag-iisang ubas ay tinanggal sila at hinabol sila at namatay sila at naging tulad ng lupa. Pagkatapos ay nagpatuloy si Jesus at sinabi sa kanila, "Sa aba ninyo, sapagkat hindi ninyo tinatanggap ang turo at ang mga ay magsisikap sa pangangaral at kayo ay nagmamadali sa pagpadadalhan sila ng papatayin mo sila sa araw-araw upang sila ay bumangon mula sa kamatayan. Mapalad ka na may naunang kaalaman sa mga hadlang at mga tumakas na mga dayuhan. Mapalad ka na sinisiraan at hindi iginagalang dahil sa pagmamahal ng kanilang Panginoon sa kanila. Mapalad ka na umiiyak at inaapi ng walang pag-asa sapagkat ilalaya ka mula sa bawat pagkaalipin. Panoorin at manalangin na huwag kang maging laman, ngunit sa halip ay lumaban ka mula sa pagkaalipin ng kapaitan ng buhay na ito. At habang nagdarasal ka, makakatagpo ka ng kapahingahan sapagkat iniwan mo ang pagdurusa at kahihiyan. Sapagkat kung ikaw ay lumabas mula sa mga pagdurusa at mga hilig ng katawan, makakatanggap ka ng pahinga mula sa mabuti at ikaw ay maghahari kasama ng hari, sumama ka sa kanya at siya ay kasama mo mula ngayon magpakailanman. Amen. Mga kapatid, hanggang ikalawang kabanata lang po siya at dito na po nagtatapos ang ating binabasa, ang aklat ni Apostol Tomas, ang tagapagtanggol. Sa pagkakaunawa ko rito sa aking binasa, mga kapatid, ito'y patungkol sa mga taong ayaw tumanggap, no, sa mga nangangaral o sa mga nagbabasa ng salita. O sa panahon ng mga apostol, meron kasi mga kalalakihan na hindi sila sinasang-ayunan o binabaliwala dahil mas inuuna nila ang kanilang pagnanasa sa sarili nila kung ano man yung kanilang pinagkakaabalahan. Pero siyempre hindi naman lahat ayaw makinig sa kanila. Sabi nga ng Panginoon, isa man sa kanila na lumapit at makinig ay makakatagpusan ng mabuti. Makakapagpahinga siya, makakatanggap siya ng pahinga mula sa mabuti at ikaw ay maghahari at kasama ng hari. Ibig sabihin, mga kapatid, siguro sa panahon natin ngayon, lalo dito sa channel ko, nabibilang mo lang yung mga taong
nakakapakinig ng salita ng Diyos sa channel ko, or habaga kung ikaw sikat na YouTuber o hindi ka nagpapahayag o ibang tema ang ginagawa mo, tinatangkilik po yun mga kapatid. Hindi ko sinasabi, no, pero yun lang po yung aking naobserbahan mga kapatid, na pagdating sa salita ng Diyos, napakaunti ang nagkakaroon ng sabaga ng kagustuhan na makinig sa salita ng Diyos. Bagamat tayo, ang iyong lingkod, ay patuloy at patuloy na naghahayag, hindi po ako magsasawa na magsalita ng salita ng Diyos, na mag-share, mag-spread, no, ang kanyang salita. Dahil ang iyong lingkod, di naman, sa totoo lang po mga kapatid, ako isang makasalanan ding tao. Nagkakasala at nagkakasala rin po ako. Pero ang aking espiritual ay ito po yung nais na gawin, no? Itong na nasa loob ng aking espiritong katawan, o dito sa lamang katawan ko, yung aking espiritu, ito yung nais niyang gawin, no? Yung magpahayag ng salita na magpahayag. Tandaan po natin mga kapatid, walang masama kahit nagkakasala ka. At tandaan po natin, kailangan din natin mag-aral o makinig sa salita ng Diyos sa kabila ng ikaw ay isang taong nagkakasala. Napakahirap intindihin o isipin, pero kailangan nating makinig o magbasa kahit kaunti habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Dahil isang araw, tayo babaguhin ng Diyos. Isang araw, matutuklasan mo na lang ang lahat ng pinagkaabalahan mo nung nabubuhay ka, huli na ang lahat. May sinasabi, siyempre, sabi nga nila, may nangangatwiran sa akin, bakit yung naipa ko sa krus? Yung araw din yun. Mga kapatid, yung naipa ko sa krus na nagsabi na, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikay naghahari na. Sabi niyang ganon, di ba? Mga kapatid, yung taong yun, habang nakakulong siya, habang gumagawa siya ng kamalian o kasalanan sa kanyang pagkatao, naririnig niya na yung salita ng Diyos. Yung siya pagka, naririnig niya na yung pangalang Jesus, kung ano yung ginagawa, kung ano yung mga kababalaghan na ginagawa, at naniniwala sa sarili niya na itong taong to ay anak ng Diyos at Diyos. Kaya nung nagkataon na naisama sa doon sa pagkapako sa krus, di ba sinabihan nga yung kasama niya, hindi ka ba natatakot sa sinasabi mo? Sa taong ito ay isang Diyos? Di ba? Kaya, mga kapatid, walang masama na makinig tayo ng salita ng Diyos. Maraming nangangaral. Maraming nangangaral dyan. Walang masama na makinig tayo sa salita ng Diyos. Pero siyempre, kung makikinig ka sa salita ng Diyos, may panuntunan, mga kapatid. Tandaan po natin, may patuntunan, ha? Habang makikinig ka, maunawa at maintindihan mo na eto pala'y bawal, ganyan pala. Kaya nawa, sa oras ito, nagpapasalamat ako sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Magkakaroon muli tayo ng panibagong babasahin. Di po natin alam kung ano yung susunod. Nawa, ang aklat ni Apostol Tomas, ang tagapagtanggol, ay maintindihan at maunawaan ng bawat sa makarinig ni ito. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Sa nawat.